Hey there. So here you go. I-install natin yung app na nagpunta in case na wala ka pa nung app. I'm not sure, hindi ko basahin ko ulit mamaya kung meron ka nung app. But anyway, so kailangan mo lang i-install yung app from the Shopify store, Shopify App Store. And eto, install natin siya. From the start tayo, no? Okay, for example, nandito na ako sa print on demand. Ang gagawin ko lang, pili ako ng item. Ay, gusto ko ng clothing. Women's clothing, hoodies tayo. Hoodies naman this time. So, mamimili ka lang sa mga to kung ano yung gusto mo. Titignan mo yung market mo. Make sure na yung price na ilalagay mo dito is covered na yung mga shipping. And when it comes to shipping naman and all other fees, for example, kailangan covered siya. Usually kasi kapag print on demand, parang drop shipping lang siya na yung usually na patong nila is 3 times talaga netong original price. Para at least safe ka, covered yung, for example, nagkaroon ng return, nagkaroon ng issue, hindi ka lugi, 'di ba? So depende pa rin dun sa preference nyo dun sa profit margin kumbaga. Alright, so kunwari ito na yung napili ko, hoodie. Mag-start lang ako ng design. Uy, awkward styles. Design, ayan. So kung ready na yung mga designs nyo, ang gagawin ko, 'di ba sabi mo kanina, ready na yung logo or design. So ako, lalagay ko lang muna yung logo ko. Sample lang naman to. Ayan. So, pwede mo pang i-edit dito. Makikita mo naman yung preview. Ito. Tignan mo yung preview kung ano itsura. O, di ba? Ang ganda. Parang mas gusto ko ng color black. So, ganyan yung magiging itsura niya. So, kung ayaw mo naman yan, edi i-adjust mo lang ng i-adjust hanggang sa makuha niyo yung perfect na fit nung design nyo dun sa item na napili nyo. Meron ka ring guide dito yung width, height, ganyan. So, explore mo na lang tong part na to. Check natin yung product variant. Gusto ko ng 3 kulay. And dito, i-check mo siya kasi ito yung inventory ng mga kulay na to, mga variants na pipiliin mo. So as much as possible, wag ka na munang pipili na ipapublish yung um, maraming out of stock. So parang ito, nakikita mo, 1 of 6 out of stock. Pero lahat to in stock lahat siya. Yan, lahat ng sizes. So kung i-click mo yung item na to, makikita mo sa baba kung ano-ano yung mga in stock. Pag kinlik mo to, makikita mo kung ano yung mga walang stock. So wala tayong stock ng 2XL. So it's up to you kung ipapublish mo pa rin siya. Pero sige, i-select ko lang tong mga to para later makita ko siya. So, eto naman yung basis nyo. So, yung cost ng product daw is $26 to $28. So, I'm not sure kung na-review nyo na tong part na to. So, dito kayo magpapatong ng price. Kung eto yung cost ng product na to, dapat yung sisingilin nyo, pwede nyong i-times 2 eto or i-times 3. Usually kasi yung na-try ko na dropshipping dati is times 3 talaga para safe. Para mabawi mo yung makover na rin yung mga fees, lahat ng transactions. Wow, awkward styles pala to. Anyway, so ayan siya. And i-check mo rin syempre yung shipping fee kung magkano yun para it's either i-charge mo yung shipping fee depende dun sa price talaga ng shipping or pwede kang gumamit ng flat rate. Or kunwari, free shipping siya pero in reality, idadagdag mo yung shipping fee dun sa price ng item para mga ganong diskarte. So, ayan. So, kapag okay ka na sa design mo, pwede mo nang isave yung product. Kapag na-save mo na yung product, ayan, andito yung nakikita mo to, pwede mo siyang i-edit dito, pero later, pwede mo din siyang i-edit dun sa Shopify backend. Huwag mo lang gagalawin yung kung may mga SQ or SKU or SQ ba, huwag mo lang gagalawin yun kasi yun yung magiging identifier nila kapag may umorder. Okay, so kapag okay ka na dito, na-review mo na yung product cost, ito yung shipping cost niya, magsiset ka ngayon ng price, 'di ba? Ayan, for 40% profit margin ba? Pwede mong i-increase yun. Gusto mo ba 50% yung profit margin mo? Ayan. Pwede ka nang mag-edit dito, pero later pwede ka ring mag-edit dun sa backend ni Shopify mismo.
Okay? Profit margin 'to ha, yung percentage. Ayan. So, kapag okay na tayo diyan, ipa-publish na natin siya. So, kapag na-publish mo na siya, ayan, meron ako na-publish na meron ako na-publish na isa kanina. Ayan, standard publishing siya. Pero check natin yung backend ni Shopify. Punta lang tayo sa product page. I-refresh natin. Ayan, nandito na siya. Nandito na. Nandito na yung item ko. So, kung bubuksan ko siya, parang normal lang na nag-upload ako ng product from shop sa backend ni Shopify. Pero in reality, galing talaga siya dito sa Printify. So, ito na yung item. You have the option as well na i-download tong picture na to, i-edit mo siya kung gusto mong gumawa ng sarili mong graphics, ganyan, lifestyle photos. Pwede mong i-download tong picture. Okay, so ito na yung picture. Pwede mo ring baguhin tong picture na to actually. Ang pinaka-importante lang na item or yes, item na ano na wag mong gagalawin is yung SQ nila. Eto, hindi mo pwedeng galawin to. Galawin mo na lahat to, yung product price, ibahin mo na lahat yung picture, i-edit mo na lahat, pero wag na wag mo tong gagalawin. Kasi ito yung magiging identifier ni supplier kapag umorder sa'yo. Okay? So, okay na ako dito. Wala na akong babaguhin. For example, naka-publish na to. Ayan, active na siya. So, i-preview lang natin kung anong itsura niya ngayon. Ayan. So, wala namang design tong store ko, kaya pangit siya tignan. Pero ganito yung magiging itsura niya. Ayan, ito siya. Ayan, yung mga variants. Ito yung quantity selector. Oh my gosh, ano nangyari sa test store ko? Ayan, meron tayong add to cart and ano dito, buy it na. Meron tayong mga buttons dito na naka-hide. Kasi pinagagalaw ko yung code nito. Ito yung isang na-upload ko na product kanina. Tignan nyo. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng black. Oh my gosh, parang gusto ko na tuloy mag-print on demand. Gusto niyo ba mag-webinar tayo about print on demand, guys? Print on demand or dropshipping. Para mas gusto ko ng print on demand. So, ayan siya. Ito yung isa na napili ko kanina na item na tinest ko kasi I wanna make sure na kapag nag-record ako ng video, diretso na. Pero ito yung iba sa ano naman to, printful naman tong item na to. Printful ko siya ginawa. Awkward styles pala. So, awkward styles ko siya ginawa. Ito, ito ata yung sa printful. Yes, desire conversions. Ibig sabihin sa printful ko to ginawa. So, ayun. Kung makikita niyo, marami akong items dito. Mga pinagtetest ko kasi siya gamit yung mga iba't ibang print on demand na ano. Kasi may mga nagtatanong sa akin about print on demand. And tuwing gumagawa ako ng video, hindi ko nga lang nasi-save yung video. Sinesend ko lang yung video individual, ganyan. So, eto na siya. Siguro ang next na question mo is, paano pag may umorder sa akin? Kunwari, di ba, ito na yung product ko. Asan na siya? Kunwari, ito na yung product, may umorder sa akin. Kapag may umorder sa'yo, mag-a-appear pa rin siya dito sa orders tab. Order. Mag-test order tayo para sure makita natin kung ano yung journey ng customer and ikaw din. Mag-ano tayo, mag-test mode muna tayo. Ayun, medyo napahaba na yung video natin. Pero i-test na natin lahat para ma-cover natin yung mga questions mo pa if ever. Payments. Wait lang ha. Reactivate for testing bogus gateway. Ayan, activated na. Okay, mag-add to cart tayo ng isa, medium. Add to cart. Ano ba yan? Pagpasensyahan nyo na yung test store ko ha, kasi, check. So, ayan. Kunwari nag-checkout ako din sa online store. And I hope na papayagan niya tayo mag-checkout. Ayan. Yan. Testing lang to. Continue to shipping. Continue to payment. Tester relative, okay. Card number, meron tayo dun sa ano kanina. For the test, name on card daw, bogus gateway. Expiration date, any day in the future, okay. For
27,246,256. Ayan. Sabi dito, number 1 lang daw. Number 1. Para ma-simulate natin kung ano itsura ng um, successful payment. Your order is being processed. Okay. Ayan. So, kunwari, eto na, meron na ako na order, for example. Now, titignan natin yung backend ni Shopify. Ayan. So, nakita niyo yung process na ginawa ko. Nag-order ako dun sa online store, kunwari. Tapos, eto siya. Eto yung nag-appear for 21 p.m. So, makikita mo siya dito. Makikita mo, Printify. Ayan, nakikita mo naman yung profile in case na hindi lang Printify yung gamit ko na print on demand. No? Tignan natin yung Printify ko rin kung ano yung itsura niya. Yun. Try natin mag, dito, request fulfillment from the Shopify backend. Request fulfillment. Okay. Testing only. Do not fulfill. Ayan, send fulfillment request. Tignan natin kung ano mangyayari. Ayan, fulfillment has been requested. Nandito na yung information kunwari. Pwede mong i-cancel yung request. I-refresh natin to kung ano nangyari. Printify backend to ha. Ayan, tingnan natin yung orders, kung nag-appear siya dito. Nandito na tayo sa backend ng Printify, punta tayo sa orders. Makita natin yung in-order natin kanina dito. Okay, not imported ang status niya. Check natin, select product. Ito na yung product ko, andito na yung SKU niya. So, hindi siya nakalink. Ito siya. Black. Medium. Ayan, ito siya. Ito yung item. Hindi siya nag-automatic. Ayan. So, confirm mo lang yan. Ayan, ito na yung item. Ayan, tapos import mo lang yung order. Order will be imported with, ayan, confirm. Ayan. So, ayan na-process na natin yung order. And, ang gagawin natin ngayon, ka-cancel natin. So, ngayon, mana-notify na yung seller and then, i-ano na, i-check nila lahat yung details and then matik na isi-send na nila yung item kay customer directly. Mas safe pa rin na i-check mo talaga yung every order is para matest mo rin. So Shopify kasi is meron siyang ability, meron siyang feature na i-notify ka niya kapag sa tingin niya is yung card na ginamit is parang malaki yung risk of scam. Ano bang tawag doon? Parang hindi legit yung order. Nakalimutan ko kung ano yung term, girls. So siya, ganun yun. Ina-notify ka niya and it's up to you if i-fulfill mo pa rin yung order or hindi. Okay? So, ganun siya. So, yun, mag-appear pa rin siya dito. So, ayun lang. I hope you learned something in today's video. If you found this helpful, let me know kung may mga gusto pa kayo malaman about Shopify or dropshipping or print on demand.